Pinag-aaralan na po ng Foreign Affairs Department kung maaring maging basehan ng panibagong diplomatic protest laban sa China ang pagbuga nito ng tubig sa watawat ng Pilipinas. Sinagot din ng kagawaran ang giit ng China na special arrangement noong 2016 kaugnay ng Panatag Shoal. At nakatutok si June Veneracion. Maraming beses nang ginamit ng China Coast Guard ang mga water cannon to laban sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinuturo ng ano? Woo! Pero nito lang huling humanitarian mission sa Panatag Shoal. Malinaw na nakita kung paano walang habas sa tinamaan ng water cannon ang bandila ng Pilipinas na simbolo ng ating soberanya. Sa ordinaryong tao na makikita na ang bandila natin tinitira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipino. Pinag-aaralan ng Department of Foreign Affairs o DFA kung maaaring maging basihan ito ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Doon sa question na flag ba talaga ang intentionally na tina-target ng People's Republic of China, well, we can probably say na that would be possible. Dahil sa harassment na ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kasama na ang pinakahuling insidente sa Panatag Shoal, 153 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. The protest signifies our position, tells them that we are not happy with what's happening in the waters. The more important thing is it is a legal document. Dinipensahan ng Chinese Embassy ang kanilang aksyon sa Panatag Shoal. Nilabag daw kasi ng kasalukuyang administrasyon ang special arrangement noong 2016 ng China at Pilipinas na hindi dapat lumapit ng 12 nautical miles sa Panatag Shoal ang mga barko at eroplano ng Pilipinas. Bagay na hindi katanggap-tanggap sa Pilipinas dahil nasa loob ito ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. I think we should put an end to this issue of special agreements. The key issue here is China is actually illegally in our EEZ. Sa lakas ng water cannon na ginamit ng China Coast Guard noong Martes, tinawag ito ng Philippine Coast Guard na fatal o posibleng makapatay. Nauna rin sinabi ni Pangulong Marcos na ayon daw kay US Defense Secretary Lloyd Austin, maaring ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Amerika kung may Pilipinong serviceman na mapapatay sa pag-atake ng isang foreign power. Nang kumpirmahin ito mismo kay Austin, hindi niya diretsang sinagot ang tanong pero tinawag niyang irresponsable ang ginawa ng China. You know, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen where Filipino crews are put in danger, where troops, sailors have been injured, and property damage. That's irresponsible behavior, and it disregards international law. Kasama ni Austin sa Honolulu, Hawaii, si Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro. Ang sabi niya, kanilang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga sundalo. We are very conscious of the fact that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force, which is the principal actor in the area. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.